Magandang araw na naman mga ka-anime. Pag-uusapan na naman natin ang part 2 ng chapter 53, 54 at 55. Tulad ng nabanggit ko sa nakaraang video, naisip ko na pag-isahin ang tatlong chapter para hindi na kayo mabibitin. Ngunit hindi ko na lahat maisalaysay ang buong istorya ng bawat chapter dahil matatagalan tayo. Ang mga importanteng kaganapan na lang ang kinuha ko at bago tayo magsimula, ipasok muna natin ang ating intro. At nang matapos makarating ni Kawaki sa kinaroroonan nila Naruto, Sasuke at Boruto, nagulat din ang mga ito, pati na rin si Kawaki at hindi alam ang nangyayari. Sabay naman ang pagkatuwa ni Ishiki. Ano? Hindi ito maaari. Masama ito. Ang wika naman ni Sasuke. Sabay naman ang pagkagising ni Momoshiki sa katawan ni Boruto. Nang makita ito ni Ishiki si Kawaki ay agad naman niyang binitawan si Naruto sa pagkasakal at nagsalita. Kumusta Kawaki? Sa wakas nagkita na rin ulit tayo. Ang wika naman ni Ishiki. Samantala habang nabigla sa pangyayari sila Amado, Shikamaru, Katsuki at Sumire, kay Kawaki naghihinala si Amado na ang may kagagawa nito ay si Ishiki. Muli, balik na naman sa kabilang dako habang nakaluhod si Kawaki at nagsalita naman ito sa kanyang sarili. So ito pala si Ishiki Otsutsuki at balak niya akong lagyan ulit ng karma. At naisip muli ni Kawaki ang sinabi ni Amado sa kanya, naiwasan niya muling malagyan ng karma. Habang kakonti na lang ang buhay ni Ishiki at sumigaw naman si Naruto kay Kawaki na tumakas o tumakbo na ito sa malayo upang hindi na magamit ni Ishiki bilang isang bisil o malagyan muli ng karma. At habang nagsisigaw si Naruto kay Kawaki na pinapatakas niya ito, agad naman siyang sinuntok ni Ishiki sa sikmura habang nakahiga ito. Tumahimik ka sa kakasigaw, matulog ka na, wika ni Ishiki kay Naruto. Sabay naman ang pagkawala ng Baryon Mood ni Naruto at nabanggit pa ang pangalan ni Kawaki. At dito agad namang tumakbo o tumakas si Kawaki papalayo kay Ishiki, ngunit mabilis ito naabutan ni Ishiki. Hindi ka makakatakas sa akin, sabay sakal ni Ishiki kay Kawaki. At habang sakal ni Ishiki si Kawaki, agad namang ginamitan ni Sasuke ng body replacement jutsu upang maipalit niya ang kanyang sarili sa kay Kawaki at makatakas ito. Sabay naman ang pagkagulat ni Ishiki at naasar sa ginawa ni Sasuke at mabilis na inutusan ni Sasuke si Kawaki na pulutin niya ang pampasabog at itapon sa kanyang paanan upang makatakas ito. At dito agad namang sinunod ni Kawaki at gumawa ito ng makapal na usok at nabigyan ng pagkakataon na makatakas si Kawaki. At sa sobrang galit ni Ishiki kay Sasuke, sinuntok niya ito sa mukha at bumagsak sa lupa, sabay inapak-apakan niya. Habang nababalot pa ng makapal na usok ang paligid, sinamantala ito ni Kawaki na tumakas papalayo kung saan andun si Ishiki. At nang galit na galit si Ishiki sa paghanap kay Kawaki, gumamit siya ng Byakugan. Ngunit hindi niya ito mahanap-hanap dahil sa makapal na usok na nagmula sa pampasabog. At sa sobrang galit ni Ishiki, agad itong lumipat kung saan nakahiga si Naruto at nagwawala sabay paglabas ng kanyang chakra at nagsisigaw sa pangalan ni Kawaki. Kainis ka! Hindi kita hahayaang makatakas, wika naman ni Ishiki. Habang patuloy si Kawaki sa pagtakbo upang makatakas, naisip ni Ishiki na si Naruto na lang ang pagbungtungan ng kanyang galit at agad niyang binugbog inapak-apakan si Naruto hanggang sa bumaon sa lupa. Nang patuloy si Kawaki sa pagtakbo, biglang nalaglag ang prostitikong kamay, sabay ang paglingon niya nito. Habang patuloy ang pagtadyak ni Ishiki sa dibdib ni Naruto habang nakahiga, wala naman itong tigil sa kakasigaw. Nakikinig ka ba Kawaki? Magpakita ka na sa loob ng 20 segundo o kung hindi, babasagin ko ang dibdib nito. Tumakbo ka kung saan ang gusto mo. Wala ka bang pakialam na mamatay ang iyong pinakamamahal na Hokage? Galit na galit ang wika ni Ishiki. At habang hawak ni Kawaki ang prostitikong kamay, napaupo ito habang nakatago at naalala ang panahon na binabantayan siya ni Jigin at naghihintay ng parusa mula dito. Samantala, patuloy pa rin ang pagsisigaw ni Ishiki at nadidinig naman ito ni Kawaki habang hawak ang prostitikong kamay. At sinisigaw ni Ishiki ang kanyang oras na natitira
habang binibilang niya ang mga segundo nito at muli naalala ni Kawaki ang mga kabutihan na pinakita sa kanya ni Naruto. Nang matapos na si Ishiki sa kakasigaw at magbilang, agad namang nagpakita si Kawaki sa kanya habang hawak ang prostitikong kamay. Sabay naman ang pagkagulat nila Sasuke at Naruto. At nang makita na ni Ishiki si Kawaki, mabilis itong lumapit sa kinaroonan ni Kawaki. At bago pa makalapit si Ishiki kay Kawaki ay gumamit agad si Kawaki ng fireball at tinira niya kay Ishiki, ngunit wala itong silbi sa kanya. At agad naman niyakap ni Ishiki si Kawaki at nag-usap ang dalawa. Ano bang ginagawa mo? Sa pagkakaalam ko, isa ka ng ninja ngayon, ang wika ni Ishiki. Ang aking mundo kung wala ang Panginoong Hokage ay walang halaga sa akin, kaya mas gugustuhin ko pang mamatay, wika naman ni Kawaki. Sabay sakal sa kanya ni Ishiki. Habang sakal ni Ishiki si Kawaki, bumalik ang kanyang karma at naglabas ito ng chakra. Sabay naman ang pagtawa ni Ishiki ng malakas. Matapos ni Ishiki tumawa, may napansin siya sa kanyang sarili at unting-unting napuputol ang kanyang mga daliri habang unti-unti ring nawawala ang karma ni Kawaki sa kanyang katawan. Sabay pagkabigla ni Ishiki. Muli, unti-unti ring nawawala ang kanyang lakas at tuluyang nanghina. Hindi ito maaari. Ano ang nangyayari? Alam kong naitanim ko ang karma sa kanya, wika ni Ishiki. Sabay naman ang pagbagsak ni Ishiki sa lupa. Kaya hindi tumalab ang paglagay ni Ishiki ng karma kay Kawaki, gumamit si Kawaki ng Kage-Bunshin. Ang unang lumapit o nakita ni Ishiki ay isang Kage-Bunshin. Habang nakadapa si Ishiki sa lupa ay halos wala na itong boses, ngunit tuloy pa rin ang kanyang galit kay Kawaki at unti-unting nalulusaw ang kanyang katawan. Nang malusaw na ang buong katawan ni Ishiki, inapak-apakan ito ni Kawaki, sabay sabi na matulog ka na habang buhay munting basura. At nang tuluyang nawala na ang buong katawan ni Ishiki, nagtanong naman si Naruto kay Kawaki kung ano ang kanyang ginawa at ipinaliwanag ni Kawaki na gumamit siya ng Kage-Bunshin at maswerte na gumana ito, ang wika naman ni Kawaki kay Naruto. At habang nag-uusap sila Naruto at Kawaki, lumapit naman si Sasuke at nagtanong kung okay lang ba ang kalagayan nito. At nagsalita patungkol sa kapangyarihan na ginamit ni Naruto na ito ay isang seryosong mapanganib. Habang nakatayo si Sasuke malapit sa kanila Naruto at Kawaki, biglang sinaksak ni Boruto ang mata ni Sasuke na kung saan andun ang rinigan. Sabay ang pagkabigla nila Kawaki at Naruto at nagsalita naman si Momoshiki gamit ang katawan ni Boruto. Hindi ko akalain na natalo mo si Ishiki, ngunit mabuti. Ngayon, ikaw na lang ang natitirang isturbo sa akin, wika ni Boroshiki. Kaya sinaksak ni Boroshiki ang mata ni Sasuke na may rinigan upang hindi makatakas sila Naruto, Kawaki at Sasuke. Nang matapos magsalita ni Boroshiki, agad naman itong sinugod ni Kawaki gamit ang kanyang modified arms. Ngunit bigong matamaan ito ni Kawaki at gumamit naman si Boroshiki ng shuriken at sinangga naman ito ni Kawaki. Sabay naman hampas ni Kawaki ng kanyang modified arms sa kay Boroshiki. Muli, nakailag ito pa itaas habang hawak ang kunay ni Boruto at mabilis na sinaksak niya sa likod si Kawaki. Habang nasa likuran pa rin ni Kawaki si Boroshiki, hawak ang kunay na sinaksak niya sa likuran ni Kawaki, mabilis naman itong sinipa ni Sasuke si Boroshiki at tumilapon. At muli, tumayo sapagkat tilapon si Boroshiki mula nang masipa ito ni Sasuke at ipinaliwanag niya ang patungkol sa karma. Kahit na mawala daw ang data ng Otsutsuki sa katawan ni Kawaki, mananatili pa rin ito, katulad rin ng kay Boruto. Ang proseso ay halos 80% na nakumpleto. Matatawag itong isang ganap na Otsutsuki. At binabalak ni Boroshiki na isakripisyo niya si Kawaki upang ipakain sa Tintils at makaani ng chakra fruits. Sabay sugod ulit ni Kawaki kay Boroshiki at nang papasugod na si Kawaki, sabay naman ang pagkawala ng malay ni Naruto. At gumamit si Kawaki ng kanyang sword's hands at itinira niya kay Boroshiki, ngunit nasangga lang ito ni Boroshiki ng kunay. Sabay naman gamit ulit ni Kawaki ng kanyang paa na matulis at itinira niya ito kay Boroshiki, ngunit nasangga na naman ito ni Boroshiki ulit. Muli, sumugod si Boroshiki kay Kawaki at nang papalapit na si Boroshiki kay Kawaki, bigla itong tinaga ni Sasuke. Ngunit nasangga pa rin ito ni Boroshiki gamit ang kunay. Habang nasangga ito ni Boroshiki, ginamitan naman ito ni Sasuke ng lightning jutsu habang hawak ang kanyang espada at napaatras si Boroshiki. At tumira na naman si Sasuke ng matiras kay Boroshiki, ngunit mabilis itong nakagamit ng Kage-Bunshin. At nang tumatakas papalayo kay Sasuke si Boroshiki, muli tumira na naman si Sasuke ng fireball jutsu kay Boroshiki, ngunit hindi ito natamaan. At nang matapos si Boroshiki tumakas sa mga pag-atake ni Sasuke, muling nilapitan nila Sasuke at Kawaki si Naruto. At nagulat sa nangyari kay Naruto na tuluyang nawalan ng malay.
Habang nag-uusap si Kawaki at si Sasuke malapit sa kay Naruto, naisip ni Sasuke ang dahilan nito ay ang paggamit ni Naruto ng Baryan Mode. At dito nag-decide si Sasuke na patakasin niya si Kawaki kasama si Naruto pabalik sa Konoha at lalabanan niya si Burushiki upang maibalik niya si Boruto. Dahil kung hindi ito gagawin ni Sasuke, malamang magiging hostage ni Burushiki si Kawaki at tuluyang mapakain sa Ten Tails. At habang nag-uusap sila Sasuke at Kawaki, nakikinig naman si Burushiki sa mga pinag-usapan nila Sasuke at Kawaki. Habang nakatago ito, biglang tinira ni Burushiki si Sasuke ng maliit na Rasengan at nasapul sa dibdib si Sasuke at natumba. At hindi hahayaan ni Burushiki ang plano ni Sasuke na patakasin si Kawaki. At dito biglang sumugod si Burushiki kay Kawaki at sinipa si Kawaki sa dibdib at tumilapon. Muli, habang nakahiga si Kawaki, nilapitan siya ni Burushiki at gumamit ng kanyang kamay na may karma upang higupin ito. Habang tinututok ni Burushiki ang kanyang kamay kay Kawaki upang higupin ito, gumamit si Kawaki ng apoy at sinunog niya ang kanyang sarili. Sabay ang paghigop ni Burushiki kay Kawaki na nababalot ng apoy. Ngunit isang kagibunsin lang pala ang nasusunog na katawan ni Kawaki. Ito ang maraming chakra, ngunit kailangan kong magmadali bago magising si Boruto, ang wika naman ni Burushiki. Habang uting-uting namang nagigising si Boruto sa kanyang katawan at pinapilit ni Burushiki na pinapabalik sa pagtulog itong si Boruto. Muli, habang nakahiga si Kawaki, tinutok ni Burushiki ang kanyang kamay na may karma upang dalhin niya ito sa Ten Tails, ngunit hindi niya ito magawa. At tuluyan nang nagising si Boruto sa kanyang katawan habang nilalabanan ni Boruto si Momoshiki upang hindi makontrol ni Momoshiki. Ngunit nakatutok pa rin ang kanang kamay kay Kawaki kung saan andun ang karma. At habang pinapatigil ni Boruto si Momoshiki sa kanyang katawan, naisip niyang hawakan ang kanyang kanang kamay at baliin ang sungay na nasa kanyang ulo. At dito tuluyang nang nawala ang presensya ni Momoshiki at bumalik sa normal si Boruto. Sabay naman ang paghingi ni Boruto ng sorry kay Kawaki at natumba nakatabi ni Kawaki. Matapos ang mga nangyari kay Boruto, nilapitan naman ni Sasuke si Naruto na nakahiga na walang malay, sabay ang pagkagulat ni Sasuke. At habang nasa ilalim ng Tokjutsu sila Naruto at Kurama, nag-uusap naman ang dalawa na namamaalam na si Kurama kay Naruto. Marahil ito na ang huli nilang pag-uusap at naisip ni Naruto ang kanyang nakaraan kasama si Kurama. At dahil kay Kurama namatay ang kanyang mga magulang at naging kinatatakutan siya ng buong nayon. Pero sa loob ng mga pangyayaring iyon, natutuwa pa rin daw si Naruto na nasa tabi niya palagi si Kurama. At marahil ito na ang huli nilang pag-uusap at pagsasama. At habang nag-uusap ang dalawa, ang akala ni Naruto siya ang mamamatay. Ngunit si Kurama pala. Dahil sa Baryon Mode na ginamit ni Naruto, ang buhay ni Kurama ang pinalit nito. At nagsinungaling si Kurama kay Naruto na si Naruto ang mamamatay. Ngunit ayaw ni Kurama na mangyari ito. Kaya ang kanyang buhay ang isinakripisyo niya upang matalo nila si Ishiki. Habang nagsasalita si Kurama, unti-unti naman nitong nawawala. Sabay pamaalam ni Kurama kay Naruto at tuluyang nawala si Kurama sa tabi ni Naruto. Habang sumisigaw naman si Naruto kay Kurama na hintayin ito, sabay naman ang paghawak ni Boruto sa kamay ni Naruto at nagising mula nang mawalan ito ng malay. At habang sobrang alala naman si Boruto sa kanyang ama at matapos ang lahat, muling bumalik ang lakas ni Naruto. At ipinaliwanag ni Naruto kay Sasuke ang nangyari sa kanya na akala niya siya ang mamamatay, ngunit si Kurama pala. At ipinaliwanag din ni Sasuke ang nangyari kay Boruto nung nagising si Momoshiki sa kanyang katawan at binanggit niya ito kay Boruto na hindi na siya makakagamit ng Rinnegan. Dahil noong nagising si Momoshiki sa kanyang katawan, sinaksak niya ang mata ni Sasuke na may Rinnegan. Sabay naman ang pagkagulat ni Boruto sa ikwininto ni Sasuke sa kanya. Samantala, sa kabilang dako naman kung saan andun pa rin si Kud sa kinaroroonan ng Ten Tails, inaantok ito at nakahiga at tinititigan niya ang kanyang karma. At nagtatanong sa kanyang sarili kung bakit si Kawaki pa ang opisyal na naging Otsutsuki Bisil. At sinayang nito daw ang pagkakataon na dapat sana ay siya ang magkakaroon nito, hindi si Kawaki. Samantala, habang nagsasalita mag-isa at nakatitig sa kanyang karma, biglang umusok ito at nagpakita ang espiritu ni Ishiki at nagsalita ito sa kanya. Sabay naman ang pagkagulat ni Kud at nagtanong ito kay Ishiki kung ano ba ang ginagawa niya doon sa lugar ng Ten Tails. At ipiniliwanag ni Ishiki kung ano ang nangyari sa kanya, na niloko siya at tinrider ni Amado at pinilit na muling buhayin siya mula sa katawan ni Jigen. Matapos may paliwanag ni Ishiki kung ano ang nangyari sa kanya, inutusan ni Ishiki si Kud na kailangan ni Kud na ipakain si Kawaki o si Boruto sa Ten Tails upang makaani ng chakra fruits at kanyang kainin ito.
at maging isang ganap na tunay na Otsutsuki o God of Otsutsuki. At tinanong ni Code kung sino ba ang may kagagawa nito kay Ishiki. Samantala habang pinapagana ni Boruto ang kanyang karma upang makabukas na lagusan, hindi niya ito mapagana at sabay naman ang kantsaw ni Kawaki sa kanya. Natatakot ka ba na mabuhay muli sa katawan mo si Momoshiki? Ang wika ni Kawaki kay Boruto. At ipinaliwanag ni Boruto na hindi niya magagarantiya kung ano man ang mangyayari kung sakaling muling lumabas sa katawan niya si Momoshiki. At matapos magtalo ng dalawa, sinubukan nilang pag-isahin ang kanilang chakra at agad namang nakagawa sila ng lagusan at mabilis na hinawakan ni Sasuke ang kamay ni Naruto upang makalabas sila sa lagusan na ginawa nila Boruto at Kawaki at kumpletong nakalabas sa Konoha. Samantala, tuwang-tuwa naman sila Shikamaru, Amado, Katatsuki at Sumire na nakabalik na silang apat na ligtas at walang nangyari. Sabay naman ang pag-alala ni Amado kay Kawaki kung okay lang ba ito. At matapos may paliwanag ni Ishiki ang lahat kay Code, bigla itong nawala sa kanyang harapan. At muling humiga at nag-isip si Code ng plano na paghihiganti sa kanila Naruto, Boruto, Kawaki at Sasuke. At dito natapos na naman ang chapter 53, 54 at 55. Sana ay inyong nagustuhan at shoutout nga pala sa kanila. At bago nyo skip ang aking video, huwag kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell, i-like and share. Kaya, peace!